Isipin na ikaw ay na-transport sa ibang mundo, at natuklasan mong kasama mo rin ang iyong ina. Kilalanin si Masato Uzuki, na nag-fill out ng isang questionnaire, na nagsasabing may napakakaraniwang relasyon siya sa kanyang ina na si Mamako. Isang araw, binisita siya ng isang opisyal ng gobyerno, na si Shira, na nagsabing magsisimula siya ng bagong buhay sa loob ng isang video game. Bago pa siya makapag-isip, pinadala siya ni Shira sa mundo ng laro. Sa unay tuwang-tuwa si Masato, ngunit nang makita niya ang kanyang ina, na kasama rin sa laro, nag-iba ang kanyang pakiramdam. Nagkita sila ng hari na sumalubong sa kanila, at inirehistro sila sa laro. Nang tanungin ni Masato kung bakit kasama niya ang kanyang ina sa laro, ipinaliwanag ng hari na sila ay mga beta tester, para sa laro at napili base sa questionnaire na kanyang pinunan. Nalilito si Mamako, dahil wala siyang karanasan sa paglalaro ng video games, at kumuha ng gabay na libro, para matulungan siya. Binigyan sila ng hari ng pagkakataong pumili ng isang alamat na sandata. Si Masato ay nahumaling sa gitnang espada, ang banal na espada ng langit. Si Mamako naman ay kinuha ang dalawang natitirang espada, at plano itong gamitin bilang mga kutsilyo sa kusina, na ikinagulat ni Masato at ng hari. Sumunod, sinubukan nilang gamitin ang kanilang mga sandata sa tutorial room. Si Mamako ay nakapatay ng mga grupo ng halimaw sa isang hampas lang ng kanyang mga espada, habang si Masato ay mahina lamang ang mga palo. Nalungkot si Masato, dahil mas malakas ang kanyang ina kaysa sa kanya. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa kaharian ng mamalia, at nagpasya silang bumisita sa Adventurers Guild upang makahanap ng kasama. Pagdating nila doon, sinira ni Mamako ang gusali, dahil sa gabay na libro na nagsasabing dapat magmukhang matatag. Sa loob, nakilala nila ang isa pang Shira, na parang ang opisyal ng gobyerno. Nagparehistro sila bilang mga adventurer, at pumili si Masato ng 3 babae, na isasama sa kanilang grupo. Ikinumpara ni Mamako ang pagpili ng miyembro ng grupo, sa paghahanap ng kasintahan, at iginiit na i-interviewin ang bawat isa. Tinanggihan ni Mamako ang lahat ng babae, na pinili ni Masato. Sa halip, kinuha niya si Porta, isang mangangalakal at craftswoman. Sinusunod ni Masato ang susunod na aplikasyon para sa grupo, isang sage na si Wise na maaaring gumamit ng parehong paghilom at labanan na mahika, ngunit mukhang mahirap ang personalidad, kaya't sinubukan niyang itapon ang aplikasyon. Pinunit niya ang aplikasyon ngunit lumabas na si Wise ay naging isang piraso ng papel. Nagalit ito dahil tinapakan siya ni Masato at tinanggal sila upang parusahan siya. Nadeduce ni Masato na gustong sumama ni Wise sa kanyang grupo. Ipinahayag ni Wise na ang laro ay isang MMORPG o Mother's Massively Maternal Multiplayer Make-up with Offspring role-playing game, na ang layunin ay pagbutihin ang relasyon ng mag-ina upang makauwi. Ipinaliwanag ni Wise ang kanyang relasyon sa kanyang ina, na napakasama, na naghiwalay sila at nais niyang ampunin siya ni Mamako. Tinuruan ni Shira si Mamako ng isang kasanayan, upang mahanap si Masato. Tumubo ang lupa at itinulak sina Masato at Wise sa air, na nagsiwalat ng kanilang lokasyon kay Mamako. Pagkatapos, si Wise ay itinapon sa bilangguan dahil sa pag-teleport kay Masato. Inimbitahan ni Mamako si Wise na sumama sa kanilang grupo, at nangako na tutulungan siya na makipagkasundo sa kanyang ina. Ayaw ni Wise na makipag-ayos sa kanyang ina, pero sumali sa grupo bilang pabor kay Masato. Nakita ng grupo ang isang dunggiyon upang sakupin at kumita ng pera. Si Mamako ay nahulog at nadamay ang buong grupo. Madilim sa loob at sila ay naligaw, ngunit nagsimulang magningning si Mamako gamit ang kasanayan ng ina, ang Mother's Light, na nagpapahintulot sa kanila na makita. Nakahanap sila ng grupo ng slimes, ngunit natalo ito ni Mamako sa isang hampas lamang, na nag-level up sa kanya. Dumating ang mas maraming slimes at pinagsama-sama, bumuo ng isang higanteng slime. Inatake ito at tinangka ni Masato na ilayo si Mamako ngunit sila ay naslim, at natunaw ang mga damit ni Mamako. Kahit nahubad, natalo ni Mamako ang slime. Binigyan siya ni Porta ng apron, upang matakpan at nakita ng grupo ang isang kabaong kasama ng kanilang kayamanan. Sa loob ng kabaong, may isa pang Shira. Binuhay muli ni Wise gamit ang kanyang mahika, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Shira, ang misteryosong madre, at binigyan sila ng bagong misyon. Upang maghanda para sa kanilang misyon, namili ang grupo ng kagamitan. Sinubukan ni Mamako ang iba't ibang armor na ikinahiya ni Masato. Nainis si Masato at pinagalitan si Mamako, pero agad na nakonsensya. Pinatawad siya ni Mamako at sila ay nagkasundo. Nakapunta ang grupo sa Mamen Village at ipinaliwanag ng pinuno ang kanilang misyon. Isang demonyo na tinawag na Empress of Night ang umatake sa nayon at humiling ng gwapong lalaki bilang sakripisyo. Nang sumapit ang gabi, hiningi ng pinuno kay Masato na talunin ang Empress at sila'y pumayag. Samantala, nag-enjoy si Masato sa hot spring ngunit sinamahan siya ni Mamako, Porta, at Wise. Pinag-usapan nila ang Empress at sinabi ni Wise na nakipaglaban na siya dito noon, na nagbahagi ng impormasyon tungkol sa kanyang mga atake at kahinaan. Samantala, hinarap ni Shira ang Empress at sinabing nalabag nito ang maraming patakaran. Sinubukan ni Shira na burahin ang Empress mula sa sistema, ngunit nabigo at napatay siya ng Empress. Sinabi ni Wise kay Masato na haharapin niya ang Empress mag-isa ngunit sinubukan siyang pigilan ni Masato.
Nadulas siya at napunta sila sa kompromisong posisyon nang makita sila ni Mamako. Inamin ni Wise na ang Empress ay ang kanyang makasariling ina, na pinilit siyang pumasok sa laro, at iniwan siya, matapos malaman na maaari niyang gamitin ang kanyang mahika, upang magtatag ng bagong buhay sa laro, na may pera at mga batang lalaki. Sinabi ni Wise na hindi na siya nagmamalasakit ngunit alam ni Mamako, na nagsisinungaling siya, at pinatunayan ito sa pamamagitan ng pagyakap kay Wise, na inamin na kakaiba ang pakiramdam, dahil hindi ito galing sa kanyang ina. Natagpuan ng grupo ang isa pang kabaong at binuhay si Shira. Bago harapin ang Empress, nagbigay si Shira ng impormasyon tungkol sa kanya. Ipinahayag niya na ang Empress ay ang ina ni Whis, at ang tunay na pangalan nito ay Kazuno. Pinaghihinalaan itong nandaraya at pagmumultahin ng milyon-milyong yen para sa kanyang mga paglaba. Gayunpaman, iniaalok ni Shira na pawalang bisa ang multa kung maayos ni Wise ang kanilang relasyon. Ginamit ni Shira ang kanyang admin skill at tinawag si Kazuno. Agad na nagsimula ng labanan si Kazuno, nagpaulan ng lava mula sa lupa at ikinulong si Mamako sa bilangguan ng mga puno. Tinawag niya ang isang puting silid at napagtanto ni Masato na gumagamit siya ng hacking tool. Ipinahayag ni Kazuno na maaari niyang i-hack ang tunay na mundo at plano niyang gamitin ito upang makamit ang kayamanan at kapangyarihan. Sinubukan siyang pigilan ni Wise ngunit ayaw makinig ni Kazuno dahil galit pa rin siya sa paraan ng pagtrato niya sa kanya. Pinatulog niya si Whis at sinubukang ipagtanggol ni Masato. Biglang nasira ang silid at lumitaw si Mamako. Pinaalala niya kay Kazuno kung ano ang pakiramdam ng pagiging ina. Inatake ni Mamako ngunit hinarangan sila ng barrier ni Kazuno. Napagtanto na si Kazuno ay isang sage tulad ni Wise. Ginamit ni Masato ang isa sa mga kagamitan ni Porta at tinatakan ang mahika ni Kazuno. Nang wala ang kanyang barrier, na-spell siya ni Whis. Tumanggi si Kazuno na sumuko. Tumubo ang mga pakpak at lumipad sa langit ngunit nagtagumpay si Masato at Mamako sa kanya gamit ang kanilang mga atake. Nahuli siya ni Wise bago bumagsak at hiniling na magkaayos sila. Bumalik si Kazuno sa kanyang tunay na anyo, ngunit agad na nagsimula ng pagtatalo kay Wise. Tinanggap ito ni Shira bilang pag-ayos at pagtatapos ng laro. Lumabas si Kazuno ngunit nanatili si Wise kay Masato na nagsasabing nais niyang tulungan ang grupo para sa kasiyahan. Nakipag-ugnayan sa kanila ang tunay na Shira ng bagong misyon, at masaya si Mamako na maaari na siyang magkaroon ng normal na pag-uusap kay Masato muli. At yan ang katapusan ng video na ito. Sana'y nagustuhan ninyo. Pakilik at subscribe at makita-kita tayo sa susunod na pagkakataon.